Minsan, ang ating nakaraan ay nagiging problema sa ating kasalukuyan. Ang multo ng kahapon kung minsan ay nakakagulo pa rin sa ating ngayon. May mga nakaraan kasi na hanggang ngayon ay pilit pa rin pumapasok sa ating buhay. Isang nakaraan na pwedeng makasira ng ating kaligayahan. Ikaw ka, barangay, hahayaan mo ba ang nakaraan mo na sirain ang masayang buhay mo ngayon sa kasalukuyan? Dear Mama Mia, ang sabi nila, ang nakaraan daw ng isang tao ay ang dahilan kung bakit siya ngayon nandito sa mundo. Ako nga pala si Jimmy, 38 years old, at may nangyari sa akin mahigit 3 taon na ang nakakalipas na nais kong ibahagi sa inyo. Mama Mia, 1 taon na akong hiwalay noon sa una kong naging girlfriend na si Maris nang makilala ko si Janine through Facebook. Kasing edad rin namin siya ni Maris. Nagandahan talaga ako sa kanya nung nag-pop up ang profile niya sa People You May Know section ng Facebook ko. Mabuti na lang at inaccept niya ako kaagad. In-stalk ko ang kaniyang Facebook at nakita kong single naman siya. Kinatuwa ko yun at saka naglakas loob akong i-message siya. Doon na kami nagsimulang dalawa. Natuwa siya sa akin dahil nagawa ko siyang patawanin. Mabilis lang ang mga naging pangyayari sa aming dalawa, and after 2 months ng aking panliligaw, Mama Mia, ay binigay na sa akin ni Janine ang kaniyang matamis na oo. Naging sobrang saya ko sa piling ni Janine dahil marami kaming pagkakaparehas. Madali siyang pakisamahan at wala akong naging ibang issue sa kanya maliban na lang sa isang bagay. Mama Mia, hindi pa rin siya komportable na nakakausap ko pa rin ang ex-girlfriend kong si Maris. Pero hindi naman maaari na hindi ko kausapin si Maris dahil may isa kaming anak. At kung nag-uusap man kaming dalawa ay tungkol lang sa bata ang pinag-uusapan namin. Noong una, akala ko, Mama Mia, ay ayos lang si Janine sa setup namin ni Maris. Pero nung umabot na kami ng 5 buwan, ay pinaramdam niya sa akin na hindi na siya komportable na nakikipag-usap pa rin ako kay Maris. Hanggang isang gabi, Mama Mia, biglang tumawag si Maris at sakto namang kasama ko noon si Janine. Lumabas ako ng bahay para makausap ko ng maayos ang ex-girlfriend ko dahil hindi maganda ang signal sa loob ng bahay. Noong nakabalik na ako sa loob after ng tawag ni Maris, ay nag-iba na agad ang mood ng girlfriend ko. Sorry medyo natagalan yung tawag. So saan? Kung kailan naman alanganin ng oras tsaka naman tatawag yung ex mo. May emergency kasi. Sus! Baka rason niya lang yung emergency na yan para makausap ka. Emergency talaga yun, babe. Alam ba niyang kasama mo ako? Hindi naman siya nagtanong. O bakit hindi mo sinabi? Diretso na kasi agad yung usapan namin tungkol sa anak namin eh. Baka naman ginagamit lang niya yung anak niyo para makausap ka niya, ha? Grabe naman yan. Ang tagal na naming hiwalay. Nakapag-move on na kaming pareho sa relasyon namin bago pa kami maghiwalay eh. Sinasabi mo lang yan para utuin ako. Promise ko sa'yo, tungkol lang sa bata yung pinag-usapan namin. Malay
Malay ko ba kung totoo yung sinasabi mo, lumabas ka pa. Parang ayaw mong marinig ko yung usapan nyo eh. Alam mo namang mahirap ang signal dito sa loob, di ba? Kaya ako lumabas. Ay, huwag ka naman magselos kay Maris. Wala na akong planong balikan yun. O paano siya? Anong paano siya? Paano kung gusto pa niya magkabalikan kayong dalawa? Nako, imposible yun. Siya nga tong unang nawala ng feeling sa aming dalawa eh. Pwede kasing bumalik yung feelings lalo't matagal din naman kayo nagsama at may anak pa kayo. 2 taon lang naman kami nagsama. Kung di ko naman siya nabuntis, baka di rin naman kami tumagal ng ganun. Ay, ang hirap maging komportable sa ganung sitwasyon. Forever ka nang connected sa kanya dahil sa anak ninyo. Sorry ha, pero ito lang kasi talaga yung nararamdaman ko eh. Pasensya ka na kung ganito yung naabutan mong sitwasyon ko. Nasabi ko naman sa'yo to nung nagde-date pa lang tayo, di ba? Kasi akala ko okay lang ako nun eh. Nung nakikita at naririnig ko na kayong magkausap, parang nasasaktan ako. Wala ka nang dapat ikabahala. Tapos na kami. 1 taon pa lang kayong hiwalay. May chance pa rin na magkabalikan kayo. Ay nako, kahit hiwain pa yung siko ko at patakan ng kalamansi, di na ako babalik dun. Masaya na ako sa'yo eh. Paano kung nagkahiwalay tayong dalawa? Sigurado ako babalik ka dun. Kung magkakahiwalay man tayong dalawa, di pa rin ako babalik sa kanya. Mamumuhay na lang ako mag-isa. Magiging sugar daddy na lang ako kapag senior citizen na ako. Huwag mo na ako ipilit sa kanya, ha? Huwag kang mapraning sa kanya. Ako na nagsasabi sa'yo, di na kami magkakabalikan nun. Ay, sana nga no. Sana nga talagang totoo yan. Mama Mia, napakalma ko naman noon si Janine. Akala ko talaga ay yun na ang huling beses na mapapraning siya tungkol sa naging relasyon namin ni Maris. Nung tumagal nga, basta may makita lang siya o magpapaalala sa kanya sa naging kwento ko tungkol sa relasyon namin ni Maris, ay mababad mood na kaagad siya. Nahirapan akong lambingin siya sa tuwing napapraning siya kay Maris. Nakaramdam na rin ako ng pagod, sa totoo lang, Mama Mia. Hindi ko naman siya maiwan noon at napagtiyagaan ko pa rin dahil nga talagang mahal ko siya. Kaya nagtataka ako kung bakit pakiramdam niya noon may natitira pa rin akong pagmamahal para sa ex-girlfriend ko. Tulad na lamang nung minsan habang tulog ako ay hinalungkat niya ang Facebook ko. Ini-stalk niya ang pictures and mga post ko at may nakita lang siyang isang picture ni Marie sa profile ko dahil hindi ko na yun nabura dahil sobrang luma na at hindi ko na alam na nag-i-exist pa pala yun, ay naging issue na naman yun sa kanya. Actually, Mama Mia, nainis ako nun sa kanya dahil nasa kahimbingan na ako ng pagtulog ko nang ginising niya ako dahil na-trigger siya sa nakita niya. Babe? Jimmy! Bakit? Gumising ka nga. Bakit? Mag-usap tayo. Baka naman pwedeng mamaya na lang. Ang hapdi pa ng mata ko eh. Ngayon na! Jimmy! Ano ba yun? Kala ko ba deleted na lahat ng pictures at post mo tungkol kay Maris? Na-delete ko naman na lahat ah. Bago pa kami maghiwalay, binura ko na lahat sa Facebook ko. Bakit meron pang isa na di nabura? Ito oh. Ayan, sige nga. Explain mo sa akin kung bakit may tinira ka pa. Baka nakalusot lang yan. Di ko yan nakita. Sinungaling? Mukhang pinaka-recent picture niya to oh. Janine, maniwala ka sa akin. Hindi ko lang siguro nakita yan. Siguro lagi mo tong tinitingnan kapag wala ako, no? Tapos may isip mo na bali na pinakawalan mo siya. Tapos babalik ka sa kanya. Janine, ano ba? Paulit-ulit na tayo eh. Bakit kailangan mo sumigaw? Guilty ka? Guilty? Hindi ako guilty. Naiinis na kasi ako. Paulit-ulit na lang tayo eh. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na ayokong bumalik kay Maris? Parang ikaw pa tong gustong magkabalikan kami. Paano kung magaya ka sa ex ko, ha? Iniwan ako para balikan yung ex niya. Bakit mo ako itutulad sa kanya? Magkaiba kami ng sitwasyon.
Wala lang silang anak ng ex niya. Pero malaki ang pinagsamahan nila nung babaeng yon. Yun yung first love at first girlfriend niya. Ano bang laban ko doon? Tulad ni Maris, first girlfriend mo siya tapos may anak pa kayo. Paano kung maulit yung nangyari sa amin ng ex ko? Paano kung iwan mo rin ako para kay Maris? Hindi mangyayari yun kasi mahal na mahal kita, Janine. Hindi mo ba nararamdaman yun? Yan din naman yung sinabi sa akin ng ex ko eh. Pero nasa na siya ngayon? Ayun! Bumalik sa first love niya! Baka naman ikaw tong di pa makamove on sa ex mo. Mahigit na 2 years na kami hiwalay, no? Masayang masaya na siya dun sa first love niyang yon. Sabihin mo nga kung paano hindi pa ako mag-move on kung ganon? Pero bakit di ka pa rin makamove on sa ginawa niya? Bakit bitbit mo pa rin yung galit? Kasi galit ako! Kasi iniwan ako kahit sinabihan akong mahal niya ako! Mahal kita at di kita iiwan. Nakakapraning eh! Nakakatakot! Ayoko namang ma-feel tong ganito eh, pero hindi ko mapigilan kasi na-trauma na ako eh! Ay, ano bang gusto mong gawin ko? Iwasan mo na si Maris! Huwag mo na siyang kausapin! Imposible ang hinihingi mo. Alam mong may anak kami. Kailangan namin mag-usap. Ipadaan mo sa magulang niya o kaya sa kakilala niya kung may bilin ka para sa anak ninyo. Pwede naman yun, di ba? Janine. Mukhang hindi mo kaya eh, no? Hindi mo kayang hindi makausap si Maris! Ay, gagawa ko ng paraan. Promise? Oo. Mama Mia, nainis talaga ako sa ex ni Janine dahil yung kasalanan niya, ako ngayon ang nagbabayad. Sa akin na ipasa. Wala na talaga akong balak balikan pa si Maris at alam naming pareho yun. Oo, at first girlfriend ko si Maris pero hindi naman lumaki yung pag-ibig ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Nung time na nabuntis ko siya ay lasing kaming pareho at hindi na namin na-control pa ang sarili namin. 1 buwan pa lang kaming nagliligawan noon na talagang aksidente lang ang lahat. Wala pang matinding feelings na nabuo noon pero nakabuo na kaagad kami ng bata. Napilitan kaming magsamang dalawa para sa anak namin. At sa pagdaan naman ng panahon ay natutunan naming mahalin ang isa't isa pero hindi yun naging enough para maituloy namin yung relasyon na gusto sana naming buuin. Mabilis lang din nawala yung feelings na yun dahil hindi talaga matibay. Isang araw, Mama Mia, nag-decide kaming dalawa na maghiwalay na lang. Naging magkaibigan pa rin kami after noon. Walang naging samaan ng loob at hindi naging awkward ang lahat dahil hindi naman talaga lumalim ang relasyon namin. Para na lang sa bata ang naging pag-uusap at ugnayan namin sa isa't isa. At nasasaktan talaga ako, Mama Mia, dahil hindi yun maintindihan ni Janine. Kung alam lang niya na sa totoo lang ay siya naman talaga ang kinukonsider ko na first love. Baka siguro, Mama Mia, kung alam niya na siya ang kinukonsider kong first love, ay hindi kami nagkakaproblema tungkol kay Maris. Mama Mia, mula nung nagtalo kami ni Janine dahil sa picture ni Maris, naging madalas na ang away naming dalawa. Na-stress ako ng sobra kapag inaaway niya ako at nakakaramdam ako ng guilt tuwing napapasama ko ang loob niya. Dahil nga ayoko nang pasamain pa ang loob ni Janine, kinausap ko na si Maris para sa arrangements namin para sa aming anak. Pinag-isipan ko talaga ng mabuti ang bawat sasabihin ko dahil alam ko na hindi nga sapat na rason si Janine para putulin ko yung connection namin ni Maris. Naisip ko na nga lang na bilang babae siguro mauunawaan ni Maris si Janine. Hiniling ko nga na sana matulungan nung history ni Janine sa kanyang ex yung pagpayag ni Maris sa mga sasabihin ko.
Nagtungo ako sa bahay ni Maris para personal siyang makausap. Binilin nga sa akin ni Janine na i-text ko na lang yung sasabihin ko. Umoo na lang ako pero hindi ko yun ginawa. Napraning na naman kasi si Janine at sinabing baka raw mag-reminisce na lang kami sa past namin ni Maris kapag nagkausap kami ng personal. Umoo na lang talaga ako noon para hindi na mauwi sa pagtatalo ang usapan naming dalawa. Naisip kong mas magandang pag-usapan yun ng personal. Dahil may respeto pa rin naman ako sa nanay ng anak ko at maayos naman ang naging pinagsamahan namin. Nagulat si Maris nang mapagbuksan niya ako ng pintuan. Dahil Mama Mia, hindi naman niya inaasahan ang pagdalaw ko. Pwede ka bang makausap? Seryoso ba yung pag-uusapan? Kasi aalis sana ako ngayon eh. Medyo urgent din. O siya, tuloy ka muna. Salamat. Kumain ka na ba? Okay na ako. Kumain na ako bago umalis ng bahay. Upo ka. May papakiusap sana ako sa'yo eh. Ano yun? Ayusin sana natin yung arrangements pagdating sa anak natin. Bakit? May problema ba sa schedule mo sa work? O sa jowa mo, no? Ano kasi, may problema ako. Magsabi ka lang. Di kasi komportable si Janine na nagkakausap pa tayo eh. Ha? Ano? At bakit hindi? May anak tayo. Naisip ba niya yun? Hindi lang kasi siya komportable na masyado tayong close pagdating sa anak natin. Anong gusto niya? Saan siya mas magiging komportable? Trip ba niya yung magkaaway tayo para di na siya mag-isip ng masama? Iba rin yung Janine na yan, ha? Di pa lang siguro siya nakakapag-adjust sa sitwasyon natin. Ilang buwan na kayong magkarelasyon. Siguro naman nakwento mo na lahat tungkol sa atin. Oo, nasabi ko na lahat. Tapos di pa rin siya kampante. Ano bang iniisip niya? Iniisip ba niyang magkakabalikan pa tayo? Oo ewan ko ba ron? Ano ba naman yan? Tayo, magkakabalikan? Ano ba naman siya? Mas malaki pa yung posibilidad na tumanda akong dalaga kaysa magkabalikan tayo. At alam mo yan. Nasabi ko na nga rin na malabo na tayo. Sinabi ko sa kanya na kaya lang tayo nag-uusap para sa anak natin. At di pa rin siya kumbinsido. Grabe naman kapraningan ng GF mo. Saan mo ba kasi nakilala yan? Ay, di ko naman kasi masisi. Na-trauma dun sa recent ex niya eh. Iniwan siya ng lalaki para balikan yung ex. Kaya siguro nag-iingat lang ngayon. Nag-i-heal pa. First love din kasi. First na relasyon kaya paunti-unti yung proseso ng recovery niya. Ay, kasalanan ng iba, tayo ang mag-a-adjust. Iba rin. Kaya nga bilang mas malawak yung pag-unawa natin, tayo na lang ang mag-offer nun sa kanya. Tayo na lang mag-adjust. Oh, anong plano mo? Plano ko sana, parents mo na lang yung kausapin ko tungkol sa anak natin. At tayo, as in parang di magkakilala, ganon? Hindi naman. Ang ano lang kasi, Hindi mo ba naisip na pwede rin siyang bumalik sa ex niya? Pwede niya ring piliin yung ex niya over you. Naisip mo ba yun? Hindi. Gano'n na sila katagal na hiwalay? 2 years ata. At kampante ka na pag bumalik yung ex niya hindi siya sasama ron. Ako ang mahal niya. Masabi pa kaya niya yan kapag nagkita sila ng ex/first love niya? Oo naman. Oh, bakit parang di ka confident sa sagot mo? Basta, final na yung decision ko. Ano man yung kailangan ng anak natin, ipaabot mo na lang sa parents ko at ganun din ako sa parents mo. Ay, okay. Enjoy kayo ng GF mo sa bagong arrangement natin sa bata. Aminado akong nagduda ako kay Janine dahil sa sinabi ni Maris, Mama Mia. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung iiwan ba ako ni Janine kung sakaling bumalik sa kanya ang ex niya.
Naitanong ko rin kung totoo nga kayang nakapag-move on na siya o ginagawa lang niya akong rebound. Ang dami kong tanong noon na alam kong si Janine lang ang makakasagot. Nainis ako ng bahagya kay Maris dahil napaisip ako ng matindi sa mga sinabi niya. Hindi ako mapakali noon dahil sa takot na isang araw, baka nga gawin ni Janine sa akin ang ginawa ng ex niya sa kanya. Para ma-clear lang ang lahat ay kinausap ko na siya para matapos na ang lahat ng tanong sa isipan ko. Inaya ko siya sa bahay para manood ng movie, pero sa totoo lang ay gusto ko lang magkaroon kami ng masinsinang pag-uusap. Never ko kasing inalamang tungkol sa kanila ng ex niya. Kaya naisip kong oras na rin siguro para makilala ko ang past niya para maging kampante na ako. Nasa kama na kami noon, nakita kong excited siyang manood ng movie. Nag-alangan akong magtanong sa kanya dahil baka masira naman ang mood nito. Yun nga lang, alam ko noon na kailangan kong simulan na alamin ang nakaraan niya. Kung yun lang ang paraan para maplansya ko ang aming kasalukuyan. Ng movie na to Grabe, buti meron kang copy. Pwede bang mamaya na natin panoorin yan? Bakit naman? Kanina pa ako excited na mapanood to May gusto lang sana akong pag-usapan. Pwede naman sigurong mamaya na lang after ng movie, no? Hindi naman ako matutulog Kailangan na kasi natin pag-usapan to. Tungkol ba saan? Tungkol sa ex mo. Sa inyo. Oh, bakit bigla-bigla naman yata yung pagtatanong mo tungkol sa aming dalawa? Wala ba akong karapatan? Ikaw nga inalam mo yung simula hanggang dulo namin ni Maris Kasi nakakaduda. Ganon din ako sa'yo para lang malaman mo. Pinagdududahan mo ang ex ko? Yung ex kong demonyo na yon? Nakakaduda kasi yung galit mo sa kanya. May galit pa Para talagang di ka pa naka-move on. Sino bang makaka-move on kagad dun sa ginawa niya? Pero naka-move on ka na ba sa kanya? Oo naman! Hindi lang ako maka-move on dun sa ginawa niya. Wala ka ng feelings para sa kanya? Malamang wala na. Magkakaroon pa ako ng feeling sa ganung tao. First love at first boyfriend mo siya. O ano naman ngayon? Hindi ganon kadaling kalimutan ang unang taong nagparamdam sa'yo ng pagmamahal at nagparana sa'yo ng relasyon. Madali lang kalimutan yan kung ginago ka naman. Tsaka mahigit 2 years na nga kami hiwalay, di ba? Kailan mo siya huling nakita? Nung nagkahiwalay kami. Kailan mo siya huling nakausap? Nung nagkahiwalay rin kami. Ay, ayoko mapraning pero paano kung isang araw magkita kayo ulit? Pipiliin mo pa rin ba ako? Oo naman. Mahal kita at nakaraan ko na siya. Bakit ako pipili ng taong pumili ng iba? Pangahawakan ko yung sinabi mo Panghawakan mo lang. Wala akong balak na balikan yung gagong yun. Ikaw talaga ang mahal ko. Hindi kita iiwan. Nakampante naman ako, Mama Mia, sa bawat salitang binitawan ni Janine. Naisip kong wala naman pala akong dapat ipangamba sa sitwasyon niya sa kanyang ex. Sinara ko na ang posibilidad na iiwan niya ako at babalik siya sa ex niya. Nasabi na rin naman niyang in love ang ex niya dun sa pinagpalit niya kay Janine. Nasabi rin niya na mas masaya siya at mas komportable siya sa piling ko kaysa noon sa ex niya. Natuwa ako dahil parehas kami ng nararamdaman. Wala naman akong ibang pipiliin noon kundi siya lang ng paulit-ulit. Kaya nga sinakripisyo ko yung friendship namin ni Maris para lang sa kanya dahil seryoso ako sa kanya at gusto ko na mapanatag na siya. Naikwento ni Janine na 5 taon na silang naging magkarelasyon bago nag-decide yung ex niya na bitawan siya para balikan rin ang ex nito. Tulad ni Janine, first love din nung ex niya yung binalikan nito.
Di na nilaban pa ni Janine ang relasyon nila dahil akala niya ay babalik daw ito ng kusa. Pero hindi naman daw yun nangyari. Sa totoo lang, Mama Mia, naaawa ako kay Janine nung pinagpatuloy niya ang kanyang kwento tungkol sa kanyang ex. Na-trauma talaga siya. At mas naintindihan ko na kung bakit ganun na lang siya kapraning pagdating sa aming dalawa ni Maris. Kahit na anak lang namin ang aming pinag-uusapan. Mama Mia, para sa relasyon namin ni Janine, ay pinili ko talagang iwasan si Maris. Nagkaroon ng sama ng loob sa akin ng nanay ng anak ko pero wala naman siyang nagawa. Hiniling ko na lang na sana balang araw ay maintindihan niya ang sitwasyon ko. Lahat naman ng kailangan ng anak namin ay pinadaan namin sa ibang tao. Nahirapan kami sa ganoong sitwasyon dahil syempre nagkakaroon ng delay pagdating sa pagpapadala ng kailangan ng anak namin. Pero naniwala naman ako na adjustment lang yun. Nasiyahan naman si Janine sa pagtupad ko sa hiling niya na iwasan ko na ang ex ko. Naging maayos ang relasyon namin ni Janine. Mas minahal ko siya lalo at nakita ko kung gaano siya kasayang kasama ako. Inaya ko na rin siyang tumira sa bahay ko at pumayag naman siya. Mama Mia, wala na akong ibang nakikitang babae noon na makakasama ko sa habang buhay, kundi siya lang. At ganun din ang sabi niya sa akin. Ayos na sana ang lahat, Mama Mia, kung hindi lang ako nakatanggap ng tawag kay Maris at nasaksihan pa ito, Mama Mia, ni Janine. Dahil sakto naman nakasama ko siya nung tumawag ang nanay ng anak ko. Nagkaroon raw ng emergency ang anak namin at nabahala si Maris. Pero mas nabahala si Janine dahil muling pumasok sa eksena ang dati kong kasintahan. Sino yan? Wala yun. Si Maris yan eh. Hayaan mo na. Sagutin mo. I-loudspeaker mo para marinig ko. Pag-aawayan na naman natin to eh. Bukas ko na siya kakausapin. Bukas mo na lang kakausapin habang nasa trabaho ako. Ganon. Para hindi ko marinig yung pag-uusapan nyo. No? Ha! Ngayon mo na sagutin para alam ko kung tungkol saan yan. Hi. Hello, Maris? Hello, Jimmy? Jimmy, baka naman pwedeng pumunta ka rito sa bahay. Bakit? Samahan mo ako. Wala sina mama at papa. Natatakot yung anak natin. Pagising-gising siya tapos biglang iiyak. Tapos biglang makakatulog saglit. Tapos maalimpungatan. Tapos iiyak na naman. Gabing-gabi na eh. Di na ako makakapunta dyan. Please naman nababother na ako eh. Tatahan din yan. Jimmy! Para ba talaga sa anak nyo kaya mo inaaya ang boyfriend kong matulog dyan sa inyo? Si Janine ba yan? Dis oras na ng gabi. Aayain mo siyang matulog dyan? Ano ba namang klaseng pag-iisip yan, Maris? Excuse me lang, Janine, ha? Ginagawa ko to para sa anak namin at hindi para agawin sa iyo ang boyfriend mo. Baka nga ginagamit mo lang talagang dahilan ng anak mo para puntahan ka dyan ng boyfriend ko. Anak namin! Anak namin ang boyfriend mo! Huwag kang masyadong praning, Janine! Sino hindi mapapraning sa pinapagawa mo sa boyfriend ko? Papupuntahin mo dyan ng ganitong oras para matulog? Para sa anak namin! Janine, pwede Huwag ba? mo sabihin sa akin kinakampihan mo tong ex mo. Hindi naman sa ganun, pero... Meron mang dapat kampihan dito, Janine. Ako yun. Wala akong ginagawang mali sa'yo, ha? Hindi pa ba mali na patulugin dyan ang boyfriend ko? Para samahan ang anak namin! O samahan ka? Grabe naman ang epekto sa'yo ng ex mo, no? Masyado kang praning. Siguro ganyan ka na talaga ka-toxic bago ka pa iwan ng ex mo, no? Kaya siguro pumili ng iba. Wala kang pakialam sa nangyari sa amin ng ex ko. Eh di wala ka rin pakialam sa sitwasyon namin ni Jimmy. Boyfriend ko to. May pakialam ako. May karapatan
anak ko! Sayong-sayo na si Jimmy, te. Wala akong pake. Magsama kayo. Wala akong balak makipag-agawan sa'yo. Ginagawa ko lang to para sa anak namin. Ah, talaga? Ah, talaga lang ha? Pasimple ka rin magnakaw ng karelasyon no? Oh, bakit mo tinapos yung tawag niya? Sobra na kasi! Huwag mo sabihin sa akin kinakampihan mo ang ex mo. Pareho kayong mali. Puro init na ulo pinapairal nyo eh. Sino hindi mag-iinit ang ulo sa gusto niya mangyari, ha? Papatulugin ka niya ron? Anong next, ha? May mangyayari sa inyo tapos makakabuo na naman kayo ng bagong bata? Walang ganung mangyayari, Janine. Ay, may ganung episodes lang talaga yung anak namin. Di ko na kwento sa'yo dati pero minsan, sinusumpong siya ng ganun at hinahanap niya ako. Ah, so palagi ka palang natutulog doon. Sabihin mo nga kung ilang beses kang natulog doon habang magkarelasyon tayo. Isang beses lang. Kakasagot mo lang sa akin nun. Di ko na nasabi sa'yo kasi di ko ma-explain ng maayos yung sitwasyon ng anak namin. Sitwasyon ng anak mo o sitwasyon nyo ni Maris? Please, wag naman natin tong pagtalunan ngayon Nasistress na ako sa nangyayari sa anak ko eh. So pupunta ka nga doon? Kailangan ako ng anak ko. O paano ako? Paano yung nararamdaman ko? Ako naman yung hindi makakatulog sa kakaisip kung ano yung nangyayari habang nasa isang kwarto kayo ni Maris. Hindi kami nagtatabi kapag natutulog ako ron. Ako lang ang katabi ng anak namin. Tapos may sofa sa kwarto. Doon natutulog si Maris. Paano ako makakasiguro doon, ha? Bahala ka nga dyan. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung anak ko. Pumili ka, Jimmy. Ako o yung anak mo? Ano bang klaseng tanong yan, Janine? Ako o yung anak mo? Mag-usap tayo bukas sa umaga pagbalik ko. Jimmy! Jimmy, sandali! Hindi naman sa hindi ko pinili si Janine, Mama Mia. Kinailangan ko lang talagang puntahan ang anak namin ni Maris dahil alam ko ang ganong sitwasyon nito. Hindi naman nagsinungaling si Maris. Sinamahan ko ang anak ko at hindi ako natulog, masiguro ko lang na maayos ito. Bandang 7:00 na ng umaga nang umuwi ako ng bahay at nadatnan kong wala na si Janine. Kinuha nito lahat ng kanyang gamit sa bahay, pati na lahat ng kanyang damit. Kinabahan ako, Mama Mia. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi ito sumagot. Nag-text ako at nag-explain ako sa kanya. Pero wala akong natanggap na reply. Blinak na rin niya ako sa social media accounts niya na mas lalong nagpakaba sa akin. Ilang beses ako nagpunta sa bahay ng magulang niya pero tikom ang bibig nila sa kung nasaan ang anak nila. Lumipas ang 2 linggo, hindi ako napagod na tawagan si Janine kahit alam kong hindi naman ito balak sagutin ang mga tawag ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, nakatanggap ako ng text sa kanya at nakikipagkita siya sa akin. Natuwa ako, Mama Mia, nung mabasa ko ang text na yun. Akala ko, Mama Mia, yun na ang simula para makapag-explain ako sa kanya ng maayos. Nung nakaharap ko na siya, gustong-gusto ko siyang yakapin pero napansin kong nanglalamig ang tingin niya sa akin. Actually, Mama Mia, nung papunta pa lang ako kay Janine ay sinabi ko na sa sarili ko na aayusin ko ang relasyon namin. At kung kailangan na i-first priority ko siya ay gagawin ko, wag lang siyang mawala sa akin. Kaso ganun nga ang nadatan ko, Mama Mia. Ang kaniyang mga malalamig na tingin sa akin. Naintindihan ko naman siya at handa akong pag-usapan ng lahat. Masiguro ko lang na manumbalik ang dati niyang pagmamahal at pagtingin sa akin. Mabuti naman at nakipagkita ka na. Kailangan na rin Kumusta ka? Okay na ngayon. Nakita na kita Saan ka ba nagpunta? Hinanap kita sa inyo pero wala ring alam yung magulang mo
Nagpakalayo-layo lang ako. Kailangan ko mag-isip-isip. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo dahil sa nangyari nung huling nagkita tayo. Para saan? Alam kong nasaktan ka nung di kita sinagot kung sinong pipiliin ko sa inyo ng anak ko. Sana maintindihan mo. Anak ko yun eh. Pero di naman ibig sabihin nun na di kita pinipili. Pero nagawa mo naman. Kinailangan ko lang puntahan yung anak ko. Kahit sinabi ko sa'yo na wag, di ba? Anong gusto mong maramdaman ko habang andun ka at magkasama kayo ni Maris? Walang nangyari sa amin ni Maris. Ni hindi nga kami nag-usap eh. Natulog na agad siya pagkarating ko. Ako lang ang katabi ng anak namin. Ang hirap paniwalaan eh. May kopya ako ng CCTV sa kwarto nilang mag-ina. Ipapakita ko sa'yo. Walang putol, walang edit. Hindi nga ako natulog eh. Binantayan ko lang yung anak namin. Wala na akong pakialam. Bakit naman ganyan yung mga sagot mo? Sa pangalawang beses, hindi ako ang pinili. Sinabi ko naman sa'yo yung sitwasyon, di ba? Kung di kita pinili, wala ako dito ngayon para kausapin ka. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para tawagan ka oras-oras para makapag-usap lang tayo. Para malaman mo na pipiliin kita kahit anong mangyari. Nung time na umalis ka, nung time na iniwan mo ako noon, hindi mo alam kung paano ako nasaktan. Kung paano bumalik lahat nung nangyari sa amin ng ex ko nung time na hindi niya ako pinili. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ginawa mo na. Janine! Sa sobrang galit ko sa'yo. Sa sobrang galit ko sa'yo, pinuntahan ko yung ex ko para makaganti lang. Pumunta ka sa ex mo? Janine naman! Ano magagawa ko? Galit na galit ako sa'yo nun eh. Pwede namang hinintay mo na lang ako para nakapag-usap tayo eh. Bakit mo kailangan puntahan ng ex mo? Pinuntahan mo rin naman yung ex mo, di ba? Anak ko ang pinuntahan ko! Nag-usap kaming dalawa. Gusto ko lang naman nun na magkaroon din ng closure dahil sawa na rin ako sa trauma na nararamdaman ko. Gusto ko nang maisara yung past ko. Nakatulong ba? Nakatulong para malaman ko kung ano yung kailangan ko at kung ano yung gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Nung time na nagkita kami, may mga bagay na biglang bumalik. Diretsahin mo ako, Janine. Jimmy, bumalik yung feelings ko nung nagkita kami ng ex ko. Kahit ibang tao na yung pinili niya? Kala ko ba wala na? Di ba may karelasyon na siya? Bakit kailangan may bumalik? Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan. Basta nung nakita ko siya, naramdaman ko na meron pa rin. Nung nakita ko siya, inaasahan kong galit yung babalik pero hindi eh. Yung magagandang alaala namin yung bumalik. At ang sarap balik-balikan yun habang kaharap ko siya. Pero may karelasyon na siya. At tandaan mo, yun ang pinili niya, hindi ikaw. Hiwalay na sila. Nalaman kong after 2 months na nagkabalikan sila, nagkahiwalay din. Kasi alam niyang mali. Alam niyang ako yung gusto niya talaga at nadala lang siya nung nakaraan nila. Kung ikaw ang pinili niya nun, bakit di siya agad bumalik sa'yo? Kasi binlock ko na siya sa lahat ng pwedeng paraan para makausap niya ako. Lahat ng kaibigan, pamilya ko tumulong para hindi na ulit mag-cruise yung landas namin. Naniwala ka talaga sa mga sinabi niya? Naramdaman ko kasing totoo nung nakaharap ko na siya eh. Nadadala ka lang ng emosyon mo. Hindi mo na siya mahal, di ba? Ako na yung mahal mo, di ba? Baka naman nadala ka lang ng pinagsamahan niyo. Pwedeng ganun yun eh. Yan din ang inakala ko nung una pero iba eh. Nagstay ako sa kanya ng ilang araw at dun ko napatunayan na mahal ko pa rin siya. At ganun din siya sa akin. Pero iniyon ka niya para sa iba. Tandaan mo yan. At pinagsisisihan niya na yon. Nangako siyang kahit anong mangyari sa mga susunod, ako ang pipiliin niya. Eh di ba ganun din yung sinabi mo sa akin? Ako yung pipiliin mo lagi kahit bumalik pa siya? I'm sorry, Jimmy. Biglaan kasi lahat ng mga nangyari eh. Hindi! Hindi biglaan yan! Matagal nang andyan yan! Ayaw mo lang aminin sa sarili mo! Siguro nga. Tapos ako tong pagdududahan mo na babalik kay Maris? Siguro kasi may parte sa sarili ko na alam kong pwede kong gawin yun sa'yo eh. At ginawa mo na! Pinili mo na yung ex mo, di ba? I'm sorry, Jimmy. Sa ngayon, ito lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo ako balang araw. Hindi. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa mo sa akin to. Kung bakit sa isang iglap, yung taong hindi ka pinili ang binalikan mo. Hindi ko maintindihan. Ayoko maintindihan. Ang kapal ng mukha mo. Magsama kayo. Hindi ko na
na nilingon si Janine habang nagmamadaling umalis sa lugar na yun, Mama Mia. Nasaktan ako ng sobra sa ginawa niya. Nagawa ko pa talagang sisihin ang sarili ko noon. Inakala kong ako yung mali dahil iniwanan ko siya para puntahan ang anak ko. Pero mas masahol pala ang ginawa niya sa akin. Nainis ako sa sarili ko dahil nagawa kong sirain ang magandang samahan namin ni Maris para lang magamot ang trust issues at paranoia ni Janine. Pero habang ginagawa ko yon, ako naman pala itong sinisira ni Janine ng paunti-unti. Ilang taon na ang nakakalipas, Mama Mia, mula nang nangyari ito. At sa tuwing binabalikan ko, aminado ako na may galit pa rin dito sa puso ko. Nakamove on na ako sa nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Pero hindi ko alam kung kailan ako makaka-move on sa nararamdaman kong galit sa kanya. Pinili kong wag nang makibalita pa tungkol sa kanya, lalo kung maganda ang nangyayari sa kanilang dalawa ng kanyang ex. Masama man, Mama Mia, pero sa totoo lang, ang tagal ko nang hinihiling na sana iwan siya ulit ng taong pinili niya. Para maramdaman niya ulit kung ano yung nararamdaman ko. Di ko alam, Mama Mia, kung ano ang nagawa ko kay Janine, kung bakit niya ako pinaasa at iniwang luhaan. Hanggang dito na lang ang inyong forever kapuso at forever ka barangay, Jimmy.